The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. This is the testimony of John. When the Jews from Jerusalem sent priests and Levites to him to ask him, "Who are you?" he admitted and did not deny it, but admitted, "I am not the Christ." So they asked him, "What are you then? Are you Elijah?" And he said, "I am not." "Are you the prophet?" John answered, "No." So they said to him, "Who are you?" So we can give an answer to those who sent us. What do you have to say for yourself? And John said, "I am the voice of one crying out in the desert, 'Make straight the way of the Lord,' as Isaiah the prophet said." So some Pharisees were also sent, and they asked him, "Why then do you baptize if you are not the Christ, or Elijah, or the prophet?" John answered them, "I baptized with water, but there is one among you whom you do not recognize, the one who is coming after me, whose sandal strap I am not worthy to unite." This happened in Bethany across the Jordan, where John was baptizing. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Paano ba maging batayan ang ating mga sarili ng presensya ng Diyos? Paano ba magiging senyales o batayan nga na ang Diyos ay nasa atin? Alam niyo, sa tuwing tayo'y nagsasama, nagkakaisa nito banal na misa, yun po yung bungad lagi ng banal ng sakramento ng Eucharistia. Sumainyo ang Panginoon. Sa makatwid ito, lagi ang pinapaalala sa atin. Ito yung hamon sa ating lahat na sana every day, even in every moments of our life, magiging batayan nawa ang ating mga sarili ng presensya ng Diyos. Ito yung laman ng ating kwento sa Ebanghelyo tungkol kay San Juan Bautista. Isang testimony, naging witness ng naging presensya ng Diyos sa atin. Kung naalala nyo nung panahon ng Adbyento, napag-usapan din natin yung persona ni San Juan Bautista. He was so associated as the voice crying out in the wilderness. But then, in today's gospel, pinagpatuloy po yung kwentong ito na kung saan, nung panahon ng Adbyento, tila bagang isang boses lamang na sumisigaw na darating na ang Mesiyas. Ngayon sa kwento, may karugtong. Nung nakita nila na dumating na ang Mesiyas, abay nagtatanong yung mga tao, "Sino ka nga ba pala? Bakit mo ginagawa ito? Hindi naman pala ikaw ang tagapagligtas." Kaya sinasagot niya na si Jesus ang bukod tanging tagapagligtas. Siya ang Mesiyas at hindi ako. Sa mga tweet, nagiging witness, naging batayan ang kanyang presensya. Pinaglaban niya ang presensya ng tunay na Mesiyas, si Jesus. Kaya magandang paalala sa ating lahat, what about us? Paano ba nating gawing batayan ang ating mga sarili? Tayo rin ay mga anak ng Diyos, mga Kristiyano. Paano natin sisikaping mararamdaman ng ating kapwa ang presensya ng Diyos sa atin? Alam niyo, isa sa mga magandang batayan o di kaya senyales is yung pagiging hopeful. Malawak ang pag-asa. Well, speaking of hope, this is the year of the hope. Sa atin po mga Katoliko, tatandaan ho natin ito. 2025 is the year of the hope. Kaya sana po ito yung maging ibabaw sa atin, ha? Alam ko, meron ding mga meaning yung 2025,
Marahil sa Chinese New Year, may sinasabi din ganito, 2025 is like this. Pero sana, mangingibabaw sa atin yung pagiging Katoliko, na 2025 is the year of the hope. Jubilee year po ang 2025. At alam nyo, sa mga taong malawak ang pag-asa, automatic yan. Matibay yan. Hindi bumibigay. Hindi bumibitaw. Malawak ang pag-asa na kahit gaano kahirap at dami pang pagsubok sa buhay, mananatili yan. Nandyan, tuloy-tuloy. Sapagkat nga po, kahit sabihin nating hopeless na, but then ang mga taong malawak ang pag-asa, umaangat pa rin ang hope. Kaya magandang paalala sa atin, tayo po ay Katoliko. Sana po, huwag tayong magpapatinag kung anumang temptasyon ang darating sa atin. Naalala ko minsan, alam niyo kung napapansin niyo dito sa Basilica, dito po sa Minor Basilica, ewan ko lang kung napapansin niyo doon sa car blessing, bago po kami magbi-bless ng mga religious articles, tinitignan po namin yung mga bracelet. Tinitignan po namin yung mga nakalatag doon kung dapat ba kasama ba ito sa mga blessings. Pinapaalala po namin sa mga devotees and pilgrims na bukod tanging may mga krus lamang o di kay images ng santo na mga kwintas at bracelet lamang ang pwedeng i-bless. Hindi po kasama yung may mga signs na zodiac signs, may mga dragon at kung ano-ano pang mga sign na bracelet. Hindi po kasama iyon. Yung mga burloloy, mga lucky charm, hindi po kasama iyon. Kaya maging maingat po kayo sa mga binibili nyo sa labas. Kung pwede po, yung mga religious articles lang ang pwedeng i-bless. May krus, at may images ng mga santo. Of course, kasama doon yung kandila at mga saints. Kaya sabi ko nga po, sana mangingibabaw pa rin sa atin yung ating pagiging Katoliko. Minsan, hindi natin alam. Minsan, natatawa nga lang ako. Yung mga bracelet natin, check. Ano bang nandyan? Baka wala na yung krus. Katoliko tayo, mas matibay po ang krus. Mas matibay po at malakas ang Diyos. Mga taong malawak ang pag-unawa, sila yung mga sabihin nating positibo ang disposisyon na kahit anumang pagsubok, mapayapa pa rin ang kalooban. Walang galit. Hindi nagtatampo, hindi napapagod, walang reklamo. Pag matibay at mataas o malawak ang pag-unawa, hopeful, laging nakingiti yan. Okay lang, sige, punta tayo ng Manawag. Kahit 2:00 o 3:00 ang gising, walang reklamo yan. Kasi alam niya, malawak ang kanyang pag-unawa at pag-asa. Pag-asang alam niya, na mahalaga ang Diyos. At higit sa lahat, kapag ang mga taong hopeful, sila yung mga taong mananatili, tapat. Sa unang pagbasa, ito mismo ang sinasabi ni San Juan Bautista, the evangelist. We have to remain in Christ no matter what. Yung mga Pariseo nagtatanong, marahil ganun din tayo, may mga pagtatanong, nalilito. Ano nga ba? Bakit nga ba? Pero kapag mataas o malawak ang iyong pag-asa, hindi ka bibitaw. Mananatili ka. Mga kapatid, ang mensahe po ni Pope Francis nitong taong ito ay sana tayo din ay mananatili sa Diyos. Huwag tayong bumitaw. Lawakan natin ang ating pag-asa. Huwag tayong matakot
kahit anumang pagsubok meron, may kasama tayo. Nandyan ang Diyos. Kasama natin ang mahal na ina sa ating mga panalangin. Alam ko yung ating pagtitipon ngayon is a sign itself that truly we have a greater hope in God. Sana po mananatili ito hanggang sa katapusan ng taong ito. That no matter what will always prevail is our hope in Him. Na tayo'y mananatiling matibay, mapayapa ang kalooban, at higit sa lahat, tapat sa Diyos.